Ngayong gabi, Kahapon, napanood natin na lumaki si Johnwell na may hinanakit sa ama. at dahil sa pagkahiwalay ng kanyang mga magulang, unti-unting nawasak ang kanyang mga pangarap. Tuluyan na kayang mapariwara ang kanyang buhay? Doon po rin ako na-engage sa mga barkada. Sabay-sabay natin alamin sa pagpapatuloy ng kwento ni Johnwell Delfin. Dito lang sa The 700 Club Asia, susunod na. Mag-isang itinaguyod ng ina ni Johnwell ang pamilya, habang siya naman ay nahulog na sa pagbibisyo. Gayunpaman, tumutulong din siya sa pagtitinda ng gulay. Yung nanay talaga namin yung nagpakahirap po para po bigyan kami ng magandang buhay. Taong 2007 nang makapagtapos ng pag-aaral si Johnwell ng Vocational Automotive Course. Taong 2008, napilitan siyang pakasalan ang kasintahang si Aprila nang mabuntis niya ito. Subalit, isang masamang balita ang tuluyang nakapagbabagsak ng kanyang mundo. Nung nalalagan po yung asawa ko, para pong tumigil yung mundo ko that time. Doon talaga sumama yung kalooban ko kasi yun yung naging dahilan kung bakit natigil yung mga pangarap ko. Tapos mawawala din lang pala. Sa akin naman, talagang masakit sa akin kasi nung nabuntis ako, tumigil din ako sa pag-aaral kaya hindi ako nakagraduate. Dahil dito, nadagdagan pa ang kanyang kinahumalingan, ang computer games, hanggang maging addict din siya rito. Mas lalong lumala po yung pagka-addict ko sa computer para makalimutan ko yung nangyari sa aming dalawa. Dagdag ito sa pagkalulong niya sa droga at barkada at pambababae. Doon po rin ako na-engage sa mga barkada at mas naging complicated na po yung pag-iinom ko ng alak. Ako naman, tahimik lang na doon ko na in-start na sarilinin yung mga problema. Dahil dito, tinangka ni Aprila na makipaghiwalay na kay Johnwell. Parang yun na yung pinakamalala na parang yun na yung hinihintay ko para maging ma-set free ako sa kanya kasi meron na siyang nakikitang kasalanan. Matulad kaya ang buhay ni Johnwell sa kinagisnang wasak na pamilya? You know, Felici, when you grow up without the supervision and direction and advice and guidance of a father and mother, it leads into different types of sins. You can end up drinking, you can end up being a computer addict, you can end up having premarital sex. Paiba-iba na. Parang the playground is in front of you. Yeah, so parang yun ang nangyari kay Johnwell, you know. But in terms of that area nga of premarital sex, I feel that it's because they're also looking for comfort and relationship, you know, with other people. You're hungry for that. Oo, kasi hindi nila nahanap sa bahay nila, no. That's one reason. So kaya pero it will not correct. Diba? It will not bring joy and satisfaction. Hindi niya maitatama. Yeah. Parang thrill for the moment and then that's it. It's very temporary. Tulad sa kwento ni na Johnwell at Aprila, meron ding mga maagang nabubuntis. Kaya ang tanong, kailangan bang pakasalan ng babaeng nabuntis? Heto ang sagot ng ilan nating kababayan. Nabuntis lang naman ako na ibang lalaki, ba't ko papakasalan? Hindi ko naman siya kilala or what. Mahal niya ako, bakit hindi? Pero kung ayaw niya sa akin, edi akin ni baby. Papakasalan, syempre kasi nabuntis mo eh. Kailangan panagutan. Nabuntis lang naman niya ako, hindi ko siya papakasalan kahit may magkakaroon kami ng anak kasi hindi naman namin mahal yung isa't isa. Saka kaya ko naman din buhayin yung magiging anak ko kasi madiskarte ako. Pakakasalan po, pero sa amin po kasi, bago po namin gawin yung mga premarital sex, kailangan po kasal na kami. Sagrado po kasi yan eh. Siguro first move, kakausapin ko muna yung parents. After nun, kasunod na kasi yun eh, yung kasal eh. Ganun siya. So ibig sabihin, kuya, pananagutan mo yung bata kasi nabuntis mo? Syempre. Kasi kayo naman pares gumawa nun eh. May kagustuhan nun eh. Kailangan mo panagutan talaga yun. Felici, I want to separate responsibility and getting married. Yes. Iba yung you will take responsibility for the child. Supposing there's really no love between the two of you. Yeah.
unfortunately, nagkaroon ng one-night stand. And so you take responsibility to the point that you will raise that child, help raise that child, take care of that child, pay for the bills, Yes. okay? But not necessarily having to marry the person unless you really love the person. May love talaga, may foundation. It doesn't make it right, but at least importante yung love. Yes, kasi parang parang when I was growing up, parang that thing na pag nabuntis mo, pakasalan mo, parang it's something Whether that you has love the been person or not. Parang it's something that has been passed down through right, generations right. na parang meron tayong thinking na yun yung tamang dapat gawin. Oo. Pero actually hindi kasi nga well, of course, kasalanan mo yon, ginawa mo Correct. yon, di ba? You face the consequences. Yeah, face the Tama. consequences. But the consequence does not necessarily have to mean that you have to marry the right. person because marriage is a totally different Correct. thing altogether, I completely di ba? agree. So yun. Pero for me naman, I heard someone say, ito lang para sa ating mga kabataan, na nagko-consider, to do something like that, I heard someone say that every person you meet, every single person you meet, is someone's future spouse. Amen. So you have to have a kind of regard, a kind of honor, Right. na, hindi siya sa akin. They only become yours when you're married. Yun Amen. talaga ang I love that. design ng Panginoon. Okay. Ang sex ay regalo at kahangahangang likha ng Diyos. At ito ay dapat i-enjoy sa paraang dinisenyo ng Panginoon sa loob ng sakramento ng kasal. Sex was created by God. Okay? Ang sex outside marriage ay kasalanan. Mark 7 verse 21 says, "For from within, out of a person's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder." That's in Mark 7:21. Therefore, the Apostle Paul strongly advised the Corinthians, run from sexual sin. No other sin so clearly affects the body as this one does. For sexual immorality is a sin against your own body. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself. Kaya sa mga di makatiis, dahil love nyo, dapat mag-asawa. Dagdag ni Apostol Pablo, but because there is so much sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman should have her own husband. Samantala, sa ating pagbabalik, makakasama natin sa studio si John Well. Alamin natin kung ano ang naging epekto sa kanya ng maagang pag-aasawa. At kung paano siya nakalaya sa addiction niya sa computer games. Diyan lamang kayo. Good Deeds Bacamo, willing to help sa mga nangangailangan ng prayer and miracle, missionary training and medical services. Magagawa mo lahat ng ito bilang partner ng CBN Asia. Donate 1,000 pesos and you'll receive back and forth. Listen to Peter Kairouz and his sons engage in real talk. My children and I often get engaged in a lot of conversation. I still have questions for them that I reserve specially for you. A special prayer for fathers by Gordon Robertson to make a life-changing impact and become a CBN Asia partner today. Welcome back to the 700 Club Asia. Makakasama natin ngayon si Johnwell Delfin. Good day po sa ating mga kababayan. So, Johnwell, nang mabuntis mo ang kasintahan mo, si Aprila, napilitan ka lang bang magpakasal sa kanya? Dahil po sa naranasan ko sa aking tatay, ayaw ko po na ganun yung mangyari sa kanya, kaya po pinakasalan ko siya. Pero may love. Mahal mo siya. Sa mga panahon na yun, wala pa akong nararamdaman. Kasi yung pinagtuunan ko lang talaga is yung ayaw ko na mangyari yung katulad nung dati, na walang magiging tatay yung bata. Maski na konti? Wala po. Merong konting care, di ba? Sir, at that time po, apat po sila na shota ko. Ibang level to. Siya po talaga yung nabuntis ko at that time. Oh, Kaya okay. inisip ko lang talaga, ayaw ko na mangyari yung katulad nung dati. Yeah. Okay,
I believe you. I believe you. Okay. So, ano ang naging epekto sa iyo na maaga kang nag-asawa? Hindi ko inisip na yung after that scene na wala pala akong pang tutustos sa kanila. Oo. Kaya Oo, I'm curious, no? Ano naman yung effect kay April ng iyong mga decision during that time? Tsaka alam ba niya, hindi mo siya mahal? sa mga oras na yun, litaw din. Actually, litaw na litaw siya. Kasi parang ang bilis nung pangyayari. Okay. And noon din talagang pinangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral. And talagang iniiwasan niya na magkaroon ng boyfriend. And kasi nga broken family din sila. And talagang gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral. Pero boom, nung nakilala niya ako, biglang nangyari. Ganun pangyayari. Kaya Okay, so nalilito din siya during that time. Yes po. And she's also confused. Okay. So alam natin sa kwento mo, no, Jenwell, na yung nag-miscarry, 'di ba, yung wife mo. So nang makunan si Mrs. mo, no, during that for the first baby, sinisi mo ba yung asawa mo o yung sarili mo? Anong naging effect sa iyo nung sitwasyon? Sa mga oras na yun, ma'am, yung sarili ko po yung sinisi ko kasi hindi ako umuwi sa tamang oras. Kaya ang nangyari po doon, binalak niyang maglaba kasi punong-puno na yung labahan namin. And doon siya nadulas. Kaya yung sarili ko po talaga yung sinisi ko at that time. So it was an accident that caused it pala. Did you feel guilty? Meron po. Guilt pero pansamantala lang. Nawala agad. Parang yung puso ko at that time talagang napakatigas na walang nararamdaman. Oo. So did that guilt contribute dun sa hilig mo sa computer games? Nung nawala yung bata, parang mas nabigyan ako ng time para makapagbaba dun sa computer shop. Kasi parang nawalan ako ng responsibility. So ano yung naging impact sa'yo when you started playing computer games? Anong naging resulta sa'yo nun? Doon ko po talaga na raramdaman yung satisfaction, yung enjoyment. Lalong-lalo na po kapag kasama ko yung aking mga kaibigan. Distracted ka. Opo. No, 'di ba? It's a distraction from your responsibilities, ganun ba? Yes po. So how long do you think na it took na from the time nag-umpisa ka mag-computer games hanggang alam mo medyo addict ka na? And then sa tingin mo, ano yung naging epekto nito sa iyong asawa? Lagi ko po siyang nakikita na super yung kanyang anxiety. Tapos talagang hindi lang anxiety, hindi lang mataas yung anxiety level pero talagang depressed na lutang talaga. Yung parang yung sumasama lang siya sa hangin na kapag titignan mo siya nakatingin sa taas, nag-iisip, wala kang makitang saya. Pero nalaman mo sa sarili mo na nagiging addict ka na o hindi? For you, baka pastime lang yan? Talagang addiction po kasi kapag hindi ako nakahawak ng computer, yung nalulungkot ako. Oh, okay. It affects you emotionally. Opo. Oh, okay. Tama, that's one of the signs. So how, like, if I could ask, no, gaano katagal ka na sa computer shop? You know, kunyari. Halimbawa, halimbawa in one lang, day. Nakakayanan ko po na magtagal ng 5 days, 24/7 Oh my na maglaro. goodness, grabe. Oo, hindi ka umuwi. Opo, kasi yung sa computer shop namin, yung sa tambayan namin, open na uminom ng alak, manigarilyo. Wow. So, ganun po yung routine ng buhay ko at that time. So, my gosh, kung ganun yung nararamdaman mo and you were going through that, paano mo, kasi ngayon hindi ka na ganun, di ba? Pero paano mo napagtagumpayan ang addiction na yon sa computer games? At that time, hindi pa ako Christian, pero nagkaroon din ng, yung asawa ko po, doon ko po nakita na kahit parang, actually, pagmamahal yun eh. Kasi minotivate niya ako, sabi niya sa akin, alam mo, gusto ko na maging maganda yung future natin. So, pwede naman na sabihin natin kay mama na mag-aral tayo. Mag-aral ka, mag-aral ako. So, nag-aral po kami. And doon po na-realize ko nga tama nga naman, maganda yung my future. So, nag-aral po ako that time ng 2 years computer technician.
maganda po yung naging result. Kasi nung nag-aaral ako, mataas po yung grades. Hindi ko po inasahan na nung nasa elementary and then high school na laging line of 7. Tapos nung nasa computer school ako, sabi ko, bakit nakaranas ako ng grade na line of 9? Wow! So, Hallelujah. Ginamit din ni Lord yung asawa mo to redirect in a sense. Oo, tama. Pero hanggang sa time na may dumating, sa time na yun na isang semester na lang matatapos na yung pag-aaral. And then biglang na-board ako. Na-board ako that time. Actually, hindi na ako umiinom doon. Ang naiwan na lang is yung paninigarilyo. Hindi rin ako naglalaro ng computer. Bakit ka na-board? Parang hindi ka na-challenge sa college mo? Yes po, nawala na po yung challenge sa buhay. Yung parang yung nakaramdam ako na, ay, ganito pala ako kagaling. Huwag muna nating puntahan yon. Pero thank you so much, Johnwell, for sharing your struggle with computer addiction. Because I'm sure maraming makaka-relate dyan sa pinagdaanan mo. So, mahilig din ba kayong maglaro ng computer games? O meron kayong anak na ubos oras na sa kakalaro? Ano-ano ba ang mga signs na certified addict ka na sa computer games? Alamin po natin kay psychotherapist Gilbert Eric Ignacio. Ang ilan dyan ay may preoccupation sa paglalaro, meaning walang hinto na iniisip na maglaro, walang tolerance, kapag tinanggal yung paglalaro ng computer games, nagkakaroon ng withdrawal symptoms, where yung bata ay makakaranas ng anxiety, depression, irritability. May pagsisinungaling na regarding computer use. And even yung mga baon or pera na bibigay sa kanya, napupunta lahat yon sa computer. May isolation, wala nang connection sa ibang tao. So there's no emotional connection sa pamilya, sa kaibigan. Merong irresponsibility sa gawain sa bahay. Yung buong energy time ng bata or ng tao in general ay nailalaan sa addiction. Ang addiction ay bunga lang yan. Okay? Eventually, we have to pull the roots. We don't know the exact time, but pwede na nawala yung addiction sa computer, but it turned out, to other addiction like smoking, sex, work, So, unless we deal the roots, it will still come back in other form. Addiction actually, when we look at it deeply, it's a way para isuit yung mga pain ng isang tao. And it's also a negative way to meet the needs. So, of course, maraming effects yun. Like mental, emotional, mahirapan na siyang iproseso yung mga negative emotion kasi addiction becomes a way para isantabi yun. Depression, anxiety, and other mental disorders will arise, And when we look at the effects naman sa brain, nagkakaroon ng decreased connection sa prefrontal cortex and amygdala. So prefrontal cortex has the ability to think. Dahil may decreased connection, nababawasan yung rational thinking. Spiritually speaking, we know in the Bible, Exodus 20:4-6, about idolatry, addiction becomes a way to replace God. And of course, addiction disconnects, brings dysfunction to all layers of relationship. Thank you, Gilbert, for sharing those powerful information. Nakaka-apekto pala sa ating mood, ugali at well-being ang paglalaro ng computer games. Kaya dapat talagang mag-ingat. Ikaw, Felici, noong maliit pa ang mga anak mo, paano mo sila sinusupervise when it comes to playing computer or being online on the computer? During that time, nagsa-start pa lang yung digital, di ba? Pero we made sure na they will never have one in their rooms. It's outside where everybody can see, so that we can para see what sites they're visiting. We would tell them these are the only places you can go to, yung mga ganon. So there's what you call family discussion about it, 'di ba? Kailangan you talk about it, kung ano yung mga favorites nyo, ganyan. And then we would also have an exchange. Like for example, if you spent an hour in the computer today, kasi I was homeschooling 'di ba? So I would always
try to, sabi ko, 1 hour on the computer, okay, 1 hour reading the books that you have to complete today. Galing. So it's always there's an Right. exchange para ma-regulate. Tama, I like that. Mula sa mga signs ng pagiging computer game addict, alamin naman natin ang mga tips para maiwasan ang sobrang paglalaro ng computer games. Ito ang mga tips ni Dan Milson de la Cruz ng Bridges of Hope, Cavite. Kailangan mag-set tayo ng limits. Sa family, sa bahay, kailangan may limits lang kailan tayo gagamit ng gadgets. Nowadays kasi minsan pati pagkain kahit hindi lang sa bahay pati sa restaurants, you will see yung pamilya, yun lang yung time nila minsan para mag-bonding pero lahat nasa phone. Kailangan bigyan nila ng time na maglaro yung bata katulad ng mga dati. Meron tayong mga physical activities. Napaka-importante nun. Ma-expose sila sa mga physical activities kasi pagka games lang ng games or cellphone lang ng cellphone, sa simula pa lang, ma-addict na yung bata. De-develop na yung addiction. Kailangang iwasan din nila yung mahok dito kasi minsan hindi lang yung oras, no? Pati yung mga gastos kasi may mga online games na kailangan mo magbayad. Minsan kung ano yung nilalaro mo, kailangan mong i-upgrade. So, you need to spend money. At syempre napaka-importante na si Lord ang sentro ng buhay natin. Kasi pag sumunod tayo kay Lord, especially mga parents, no, kailangan at the early age pa lang, ilagay nila yung seed sa mga anak nila. Pagka nagkaroon tayo ng support group na ang binabahagi yung mga salita ng Diyos, matututunan at malalaman nila kung ano yung truth and kung ano yung mga bagay na dapat nilang iwasan. Magiging focus sila sa paggawa ng mga positive na mga magagandang bagay. Walang masama or hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Kasi lahat tayo as humans, we're not perfect. Only Jesus is perfect. So, accept natin na mahina tayo bilang tao. But through faith, with the grace of God, magiging malakas tayo. And ma-overcome natin yung mga pinagdadaanan natin like addiction. Peter, kailangan talaga maging vigilant na mga parents in supervising, the digital time of the kids kasi it will really affect their brain development. So be careful. Parang computer din ang ating buhay. We need to delete our sins that control our lives para magkaroon tayo ng bagong programs o bagong buhay. Tama. Kailangan natin mag-shift from our sinful nature to a righteous life kasama si Lord. And it starts when we allow God to enter our lives and our heart. It begins with a prayer of surrender, asking Jesus to be Savior and Lord of our lives. If you're watching right now and you've never invited Jesus to become part of your life, we want to give you an opportunity to pray a simple, short prayer, but mean it sincerely. Let's pray. Just say, Dear Jesus, Lord, you know my life. There are no secrets with you. You know my struggles. You know my problems. You know my issues. Yet, you still chase after me. Yet, you still love me. So now, Lord, I come to you. I humble myself. And I ask for your forgiveness. Lord, you see the sins in my life. Forgive me for all the things that I have done, all the sins I've committed. And right now, Lord, I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will usher me in this brand new life that is victorious and it pleases you. Thank you for loving me. Thank you for dying on the cross to pay for all of my sins. I receive you now. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Kung sumabay kayo sa aming dasal at taus-pusong tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, nagagalak kami sa inyong importanteng desisyon ginawa. Please chat, Yes, I prayed, your name and location sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia o mag-text sa 0917-126-1442. And again, that's 0917-126-1442. Magdodonate tao sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. cbnasia.com/give. Yan. Okay pa.
Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Ano? Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan. Nandito oh. Kaya ko na po to. Oh, sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nag-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang oh, sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! August, September, October, November, December, ilang buwan na lang pala, Felici, matatapos na ang buong year. Bilis, no? Ang bilis-bilis. Pero bago matapos ang taon, bilangin muna natin ang sama-sama nating natulungan sa pamamagitan ng ating humanitarian arm Operation Blessing. Mula January hanggang ngayong buwan, umiikot na tayo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para tumulong. Tama. Tuloy-tuloy tayong namigay ng libreng wheelchairs para sa ating mga kababayang senior citizens at persons with disability o PWD. Tuloy-tuloy din ang ating pamimigay ng food packs sa mga kababayan nating biktima ng iba't ibang kalamidad. Nandyan din ang ating scholarship program para sa mga estudyanteng salat sa buhay pero punong-puno ng pangarap. Sinasagot natin ang kanilang tuition fees, monthly allowance, school supplies, uniforms at iba pang essential needs. Bumisita rin tayo sa mga kababayan nating katutubo para hatiran ng tulong at ipaabot sa kanila ang mensahe ng pag-asa at kaligtasang nagmumula kay Jesus. Nagsagawa rin tayo ng medical, dental, optical at surgical missions lalo na sa mga liblib na lugar. Always on the go rin ang ating Operation Blessing Mobile Clinic para abutin ang ating mga kababayang malayo sa mga medical facilities o health centers. At ang lahat ng ito ay nagagawa ng Operation Blessing dahil sa biyaya ng Diyos, sa inyong panalangin at tapat na suporta sa CBN Asia. Pero hangad natin ang tumulong pa sa marami. Kaya be part of this God's mission. Be a CBN Asia partner now. Call 8-737-0700 or scan our QR code to donate. God bless you, your generous giving. Amen! Sa buhay, pilit ka bang pinapadapa ng adiksyon, kasalanan, kahirapan o kabiguan? Huwag kang mawala ng pag-asa. Tumingala ka at humugot ng lakas sa ating Panginoon. Kaya kanyang palayain at tulungan. Sabi nga niya, sa Jeremiah 29 verses 12 and 13, tatawag at mananalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo kung lalapit kayo sa akin ng buong puso. Tutulungan ko kayo. Jeremiah 29, 12 and 13. Amen. Thank you, Lord. Samantala, abangan bukas ang karugtong ng kwento ni John Well Delfin. Saan hahantong ang pagsasama ni na John Well at Aprila? Matulad kaya ang buhay ni John Well sa kinagisnang wasak na pamilya? See you again tomorrow, and to all our CBN Asia faithful partners, thank you for your continuous and faithful support that enables us to produce and air inspiring stories of proclaiming Christ and transforming lives. God bless you more and more. Caught in the act po may nangyayari. And then nung nag-react po ako, nung bumukas ng pinto, agad-agad po na nakita ko yung shadow ng asawa ko. Nung nakita ko sila dun sa kwarto, maghahanap talaga ako ng ipanghahampas sa kanila. Biglang parang may kamay na pumigil. Nung time na yun, humawak talaga sa akin ng Lord. Hindi ako nagalit. Yun po yung biglang naisip ko, meron Panginoon.